Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ng siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino. Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy. Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla. Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor. Pati bamboo. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga habi, pati mga may kapansanan, nakakahabi. Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang. Nung natutunan ko po yung paggawa, Sino nagturo sa nag-training po kami sa DOST. sa DOST rin? Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon. Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:12 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa Maasin Watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Dinggaman nga bahin sang kalibutan, nagahatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Welcome sa Salaban Kedisyon sang pagpakalagad sang programa Balita, Issue kag Iban pa. Adlaw na kita karon sang Lunes, Agosto 24, tuig 2026. Ini na mabiyan ang ika-4 sa 5 tanan ka Lunes, karon nga ika-8 nga bulan sang tuig 2026. Kag sa kidaandan, maging kapod ninyo tubtob alas 9:55 subong iya nga aga, ako ang inyo alagad JP Herbas. Sa aton mga sukitag paramati all over Western Visayas,
sa mga kultura naton sa probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Subuman sa mga kultura naton sa Negros Occidental. Good morning, good morning, good morning. Siyempre, ginatamyaw man naton sa isa kabinayan nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod man sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue kag iban pa sarang mabatang live sa 585 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo. Live man kita mga biyan sa aton nga official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Uy, kung wala ka pa naka-like, follow, and share sa amon sining official Facebook page. Pangita kami mga biyan sa Facebook, Radyo Pilipinas Iloilo. Kamangin kabahin siyang masobra 100 kag 10,000 nga mga followers sang Radyo Pilipinas Iloilo. Dira makitaan ang mga updates sang nanoy tuhay nga mga ahensya sa gobyerno nga ginbantayan kag ginsundan sang Radyo Pilipinas Iloilo. Mga update sa mga programa kaangay sang Local Government Support Fund nga nagabulig sa mga lokal nga panguluhan sa pagpatuman sa mga proyekto programa nga direkta nga makahatag benepisyo sa ila mga pumuluyo. Mga update tuhoy sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Benteng Bigas, kag iban pa nga mga aktibidad sang aton sini nga gobyerno. Mabiyan sa aton nga pagpakalagad subong iya nga aga, tingwa naton nga malabot ang aton sining nga koneksyon sa Latawan Coconut Farmers Association sa Banwa sang Sara angot sa ila sining nga mga paghimakas para nga ma-highlight mga biyan ang kaimportansya sa nga pagtanom siyang lubi as we celebrate this year's National Coconut Month. Speaking of National Coconut Month celebration, subong adlaw sa Kapitolyo Provincial. May isa ka aktibidad mga biyan ang ginahiwat parang papag-unon ang kampanya sa pagtanom sang lubi. Iniya mo ang second Iloilo Provincial Coconut Week celebration nga may tema Preserving the Coconut Legacy, Inspiring the Youth, Upholding Integrity. Ini mga biyan ang nagapadayon subong adlaw kag magapabili nga bukas tubtob sa adlaw sang Biyernes, Agosto 28 sa Iloilo Provincial Capitol Grounds. Istoryahan taman mga biyan ang pila ka mga update gikan sa nanoy tuhay nga ahensya sa gobyerno, mga update gikan sa Department of Agriculture kag subong man mga update gikan sa Department of Trade and Industry. Magapasiplat magita mga biyan sa pila ka mga update gikan sa mga national government agencies kag subong man halin sa mga balita nasyonal. Pero antes kita magpatpat sa aton sining nga mga balita, check anay naton mga biyan ang latest update sa lakat sang panahon. Ibaloon naton sa Pag-asa Iloilo mangin panyempo sa mga adlaw sang Lunes. Kag ibaloon taman ang posible mangin panyempo buwas nga adlaw. Kay for the information sa aton sining mga kuturan, buwas nga adlaw holiday sa syudad sang Iloilo para sa ika-89 nga Charter Day celebration sang syudad sang Iloilo. Ika-89 nga anibersaryo sang pag-syudad sang Dakbanwa sang Iloilo. Kagagin pa kamayo sa Malacanang nga ideklara ining holiday
sa bugos nga syudad. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:19 sa aga. Sa sining oras ko po naton sa Piak Galina, we have Ma'am Leonor Silvestre ang DOST Pagasa. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna yung ating latest weather update para sa subong adlaw sa Lunes, August 24, 2026. Sa southwest monsoon ang nag-aapekto sa may northern kag central Luzon, and then may yara katakataplo kapagyo nga ginamonitor sa subong adlaw. Una na dyan si Typhoon Saudel, nga kung sa diin ka ginang alas 3 ang aga o rihiin ni siplatan nga may kalayoon 1,660 km east-northeast of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds na nga 175 km per hour near the center, kag gastanas nga up to 215 km per hour. Ang iya hulag ay pa west-northwestward at 30 km per hour. And then, ang ikaduwa naman ng bagyong ginamonitor natin ay ini nga tropical depression nga kung sa diin ay yara siya sa may 1,330 km east of southeastern Luzon. May maximum sustained winds nga 55 km per hour near the center, kag gastanas nga up to 70 km per hour. Ang iya hulag ay pa north-northeastward at 10 km per hour. And then, ang katatlo nga bagyong ginamonitor natin ay ining si Tropical Depression Gainari or formerly known as Bagyong Neneng. Iyang lokasyon ay yara sa may 520 km north of Itbayat, Batanes. May maximum sustained winds nga 55 km per hour near the center, kag gastanas nga up to 70 km per hour. Ang iya hulag ay pa west-southwestward at 15 km per hour. So, ang ining mga bagyong ginamonitor naton ay wala man ni sila ti direkta nga epekto sa atin sa Western Visayas. However, si Bagyong Saudel ay posible na magasulod sa atin nga par sa buong nga adlaw, and then magagwa man siya sa buwas. And then sa kag amo ni posible niya mapa-enhance ang ating nga southwest monsoon nga kung sa diin magadala sa mga pag-ulan-ulan sa atin sa mga masunod nga inadlaw. Pero sa karon diri sa Western Visayas ay generally fair weather kita. Daw wala man natin nga nadula ang mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan pangalatog panago o tugas mga localized thunderstorms. Mahina tubtob makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest nga magadala sa makanay tubtob makasarangan pagbalod ng aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kag ng alas 5:40 sang aga kag magatunod ini alas 6:04 karon sa hapon. Kag muni ang ato latest weather update. Halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madabog nga. Salamat. Ma'am Leonor, you mentioned nga may isa pa kabagyo ang posible magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Ano ang mangin pangalan si ni ma'am? Well, once magsulod ni si Bagyong Saudel sa aton nga area of responsibility, sir, ay paghatagan natin siya sa local name nga OPET, sir. Ma'am Leonor, sa nagligad nga si Mana, may 3 man ka bagyo ang ginabantayan sa pag-asa. Clarify lang natin, ma'am, ang ining bagyong Obet, kag ang isa pa ka bagyo, lain ni ma'am nga mga weather disturbances nga na-monitor naton iya sa nagligad nga si Mana. Well, ang duwa nga ni sir ay amo ni si Bagyong Saudel kag si Bagyong Neneng ay amo ni gina-monitor natin since last week pa. Pero ang ini nga tropical depression nga gina-monitor natin nga nasa east of southeastern Luzon ay sinilang man mga last few days lang ni nga nagbuo. I see. I ask you that question, ma'am. Kaya talalo pang doon nga do ka dugay ang hulag subong ma'am sa mga bagyo. Imagine Typhoon Neneng ang bagyong Neneng sa nagligad pa si Mana pero until now padayon pa nga ginabantayan sang pag-asa. Yes sir, si Bagyong Neneng nagpakadto naman na siya sa pa-China naman ni si Bagyong Neneng. It just so happen lang nga nag-re-intensify siya as tropical depression. Kay kung maanan man natin ligad, nga mga inadlaw ay nangin isa na ni ka LPA si Bagyong Neneng. Though
sa karon ay nag-re-intensify siya as tropical depression. Ang mga golpeada nga mga pag-ulan kaina sang turo temprano pa ma'am, ano ang nanging kabadanan sini? Is this because of the enhancement na sang habagat or mga localized thunderstorm na gidini? Well, ang pag-ulan kay na sir ay mga isolated mga pag-ulan sir tugas ang localized thunderstorm. I see. Tomorrow, ginalauman naton nga madamo sa mga kultura naton na magalagaw considering nga holiday iya diri sa syudad sang Iloilo. Ano ang posible mangin panyempo, Ma'am Leonor, tomorrow? Well, kung pag-antawan man natin ang weather outlook natin sir sa buwan ay mangin naman kita siya na relief weather. Ayun. Ma'am Leonor, for your time and information inahatag sa Radyo Pilipinas. Ma'am, madamo nga salamat kag padayon. Welcome sir kag maayong aga sa inyo dalawa. There you have it mga biyan, ang latest update sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:25. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Magahatag lang kita mga biyan sa malipot nga panumdum sa aton nga pagbalik imbukada sa aton sining mga balita. Mga update sa nasyonal. Aton nga igapalabot sa inyo pagkatapos lamang isang pila ka pahanumdum. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang sumitsit ay pang-mang-mang, ang sumipol ay pang-hunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venzon Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Ibang taong nagtutulakan sa avenidang aking napagdaanan. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging propesor ng Department of Composition and Music Theory. Magmula nung ako'y natutong umawi. Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music-related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling ating ganda ng ating musika. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:31 sa aga. Sa gihapon nagapamatikabo sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan kainan na istoryahan naton ang tuhoy sa ginabangkayan ng mga bagyo sa Pag-asa. Isa na diri mga biyan ang nagapasulod nga bagyong Obet. Agot sini mga biyan ang Department of Social Welfare and Development nagapabili nga nakalerto sa posible epekto sang nasambit nga bagyo nga ginapanan-aw man nga magpabaskog sang habagat. Kag bilang pagpanghanda nakaposisyon na sa mga warehouse ang DSWD sa runay tuhay nga bahin sang pungsod ang 3.7 milyones nga family food packs o kun FFPs, 314,427 ka ready-to-eat food boxes kag 275,520 ka non-food items. Nakahanda man ang mga ini para ipadala sa mga lugar nga posible maapektuhan kag magkinahanglan sang dugang nga bulig. Samtang, sandig sa pinakulihing nga update sang DSWD, naglabot na mga biyan sa 1.7 milyon ka family food packs ang naparagtag sa mga lugar nga napektuhan sang Bagyong Luis, Bagyong Maymay, Bagyong Neneng kag Habagat. Nakip sa mga nakabaton sang augmentation support ang mga lokal nga panguluhan sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas kag Zamboanga Peninsula. Padayon man ang hugot nga pagbantay sa DSWD kag ang pagprepara kag pag-precision o kung pag-preposition sa mga relief supplies, agad masiguro nga bastante kagilayon nga mapadala ang bulig sa mga maapektuhan nga mga lugar sang bagyo kag habagat. Samtang Balita Nasyonal. Ginaduso ni Trabaho Party List Representative Johan Bautista nga isa ubrahon nga lahi ang paghatag sang calamity pay sa mga mamumugon nga kinahanglan magsulod sa trabaho sa pihak sang kalamidad kag malain nga panyempo. Sa House Bill number 4435 ukon ang calamity pay law. Ginkalana ang dugang nga 30% nga calamity premium
magluwas sa regular nga sweldo sa mga empleyado sa pampubliko kag pribado nga sektor. Suno sa mamalita, posible nga kung madamo sa mga mamumugon ang nagakapilitan nga mag-ubog sa madalom nga baha kag mag-antos sa malain nga panyempo bangod hindi pwede mabuhinan ang ila sweldo o kung nahadlok nga mag-atubang siyang mga penalidad halin sa ila employer. Lakip diri ang mga biyahero nga naka-eksperyensya sang tuman nga mga pagbaha kag malain nga panyempo bangod sa enhanced habagat kag sa mga bagyong Luis, Maymay kag Deneng. Sa idalom sang ini nga hagna, paghahatagan sang calamity pay kung na ipaidalom sa state of calamity ang lugar. Kung napasaka ang typhoon signal number 3 o kung may red rainfall warning, may work suspension o kung tuman nga napektuhan sang kalamidad. Hindi naman sakop sang calamity pay ang mga mamugon nga duna na sa ilang katungdanan ang pagresponde sa kalamidad kag emerhensya. Subong man ang mga retail kag service establishment nga regular nga may mas manubo sa pulo ka empleyado. Maiging preparar man nga proteksyon batok sa disciplinary action kag pagbuhin sang sweldo sa mga mamugon nga hindi makasulod sa ila sini nga trabaho bangod sa kalamidad o kung malain nga panyempo. Sa idalom siyang sini nga hagna ang sinuman nga magalapas ang posible magatubang sa 100,000 pesos nga multa pagka-presos ang 6 ka bulan tub-tub 1 ka tuig kag hindi pag-renew sang business permit. Clarify talang mga biyanhan nga ang ini hagna pa lang magapaidalom pa ini sa may id-id nga debate sa Kongreso, particularly sa duha ka panalgan sa Kamara kag sa Senado. Kag siyempre pamatian man ang bahin sa mga employer nga isa sa masami nagapamatok o tion gani nga may mga hagna o kung mga suwestyon nga pasakaan benepisyo ang mga empleyado. Pero kabaing with this debate, masaragan kamahatagan sa win-win solution. Ano bala ang dapat nga obrahon sa mga mamugon at hindi tamanigar no kung kaisa nagakapilitan ginman nga irisgo ang ilang kabuhi sa kahadlok nga mabuhinan ang sweldo and worse mga biyan sa kahadlok nga madulaan sang trabaho. Kaya hindi man lipod sa aton sining nga ihibalo nga sa sining nga panyempo palala ang mga bagyo. Subong gani nga hindi na bagyo ang direkta nga nag-epekto sa aton, habagat pa lang pila na ka mga lugar sa aton nga syudad ang ginabaha. Much more mga biyan kung mismo mga super typhoon kangay isang bagyong Tino nung masami man nagalabay sa aton nga rehiyon kag sa iban nga bahin sang pungsod ang mag-igo sa aton. So kabay mga biyan ang ining hagda nga ginaduso sa Trabaho Party List in a person of Trabaho Party List Representative Johan Bautista. Ang mangin mabinungahon kag makahatag sa duga nga proteksyon sa tanan nga mga mamumugon. Isa pa sa mga bintaha if ever nga madayon ang ining duga nga 30% calamity premium. Itibal ang taman mga biyano sa pion gani sang mga mabaskog, mga pag-ulan,
nagaresulta sa pagbaha. Kabudlay nga magbiyahe ang pila naton ka mga kauturan. Either limited ang mga salakyan o kung madamo sa mga kauturan naton ang nagaka-stranded, which also results mga abyan sa mas mataas nga pamasahe. Ang iban kinahanglan pa nga magsakay sa balsa, ang iban na bangod na stranded kinahanglan pa magpangita sang matulugan. Tiyang ining 30% calamity premium for me mga abyan will cure sa additional expenses o kung dugang nga gasto na posible ma-incur o kung maangkon siyang isa ka mamugon. So it will not only add sa protection man sa aton sining nga mga mamugon both in the public and private sector, pero ini ang magahatag man mga biyan sa additional nga allowance o kung pangdugang-dugang sa dugang nga mga balaydan o kung gastos nga ilang naangkon bangod sa pagtrabaho sa piyak sang malain nga panyempo. Alas 9:41 sa aga. Kag sa aton katapusan nga balita nasyonal. Nagtingob pwersa ang Maritime Industry Authority kon Marina kag ang pribado nga sektor sa ila sini nga mga pagtigwa agol nga mabuhinan ang greenhouse gas emission halin sa shipping industry. Ginpangunahan sang Marina ang unang National Task Force Coordination Meeting para sa Sustainable Maritime Transport Cooperation Greenhouse ug Smart GHG sadtong Agosto 20. Napili ang Pilipinas bilang isa sa mga benepisyaryo sa proyekto sinalom sa Integrated Technical Cooperation Program sang International Maritime Organization nga ginponduhan mga biyahan sang Republic of Korea. Kinpatpat sa nasambit nga pagsinapol ang Needs Assessment Report kag paghuman sang Philippine Maritime GHG Data Collection Framework nga gamito naman sa pagpatuman sang proyekto. Nag-upod man ang mga tiglawas sang nunaytuhan nga ahensya sang gobyerno, akademya kag pribado nga sektor sang maritime industry bilang kabahin sang whole of government approach sa pagbuhin sang greenhouse gas emission halin sa mga barko. Alas 9:42 sa aga. Samtang sa aton mga balita sa lokal. Padayon ang pag-agda sa Department of Trade and Industry kung DTI Iloilo sa mga Ilonggo Micro, Small and Medium Enterprises o kung mga MSMEs nga magpasakop sa Artesanias di Iloilo 2026. Ang Artesanias di Iloilo isa katuigan nga aktibidad sa ahensya nga nagapasundayag sa mga produkto nga mapabugal sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Sino kay Maria Doreta Chavez, OIC Provincial Director sang DTI Iloilo, libre ang pagpakigbahin sa mga micro, small and medium enterprises aktibidad kag bukas ini bisan pa sa mga bag-uhanon nga negosyante. Apang ginaatag ni Chavez nga kinahanglan may mga nagakaigo nga dokumento ang mga interesado nga MSME nga angay na lamang isang business permit. Dugang pa ni Chavez ang raw materials sa mga igapasundayag nga produkto dapat naghalin mismo sa probinsya o konsyudad sang Iloilo. Ang aktibidad nga tuigan nga ginahiwat sang DTI ang target nga buksan karong nga tuig sa Setyembre 28 kag magalawig naman tubtob Oktubre 4.
Una na nga ginbuksan ang Artesanias de Iloilo sang 2019 kag parang nagabulig sa pagpasangkad sang merkado sang mga lokal nga produkto. Samtang aktibo nga nagpagigbahin ang mga manguma sa banwa sang istansya sa giniwat nga bulig sa Manguma Agri-Services Caravan sa Department of Agriculture Western Visayas. Sa aktibidad ginpalabot sa ahensya ang pila sinika serbisyo kaangay isang soil analysis, pest and disease identification and management kag pagpakapon sang ilang mga hinuptanan. Ginbuligan man sang DA Western Visayas sa mga tagpasakop na makaparehistro sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Nagpauli man ang mga manguma dala ang nunoy tuhay nga gamit sa pagpananom, mga binhi kag mga balasahon kag ginaluman makabulig sa ilang pagpanguma. Ang banwa sang istansya mabiyan ang katapusan nga destinasyon sa nasamit nga caravan subong nga tuig 2026. Samtang sa banwa sang Sara, nagtipo ng mga manguma sang lubi sa Sara, Iloilo. Ini para isaulog ang ikaduha nga Municipal Coconut Celebration. Ang nasabit nga aktibidad ginhiwat agud kilalahon na dakong nga papel sang lubi sa kabuhi sa mga manguma pati na sa lokal nga ekonomiya. Naghatag duag sa selebrasyon ang ginhiwat nga parada kag nanay tuwa nga pedis-indis kaangay sang coconut dish contest, coco bigat contest kag coco dami contest. Sa irangin mensahe ginatagan punto ni Sara Mayor Jana Ying nga ang paghatag importansya sa lubi wala nagauntat sa isa lamang kasimana nga selebrasyon. Suno sa alkalde, ang lubi ang may dako nga kontribusyon sa mga manghuma sa ila pamilya kag sa banwa. Ginpabutyag man ni Mayor Aying nga magapadayon ng mga pagtingwa sa lokal nga panguluhan sang Sara para sa tayuyon nga pagsanyog sang coconut industry sa banwa. Alas 9:40 sa aga. Samtang as mentioned earlier mga biyan, buwas nga adlaw would be the highlight sang selebrasyon sang Charter Day sang syudad sang Iloilo. Holiday buwas nga adlaw para sa ika-89 nga anibersaryo sang pagka-syudad sang Iloilo. Kag angot sini mga biyan, pila ka mga aktibidad na ginpreparar sang Iloilo City Government. Lagip na ang awarding ceremony sang 10 Outstanding Ilonggo nga hiwaton alas 5 sa hapon sa isa ka hotel sa Mandurriao. Mayara man nga pagabuksan mga biyan nga Peso Job Fair sa Robinson's Place, Iloilo at 9 a.m. in the morning. Kag mayaraman siyang dugang pang mga aktibidad. Nakip diri ang Medical and Dental Mission for Senior Citizen and PWD nga ginbuksan subong adlaw Agosto 24 kag nagalawig tubtob Agosto 28 kag hiwaton mga biyan sa mga nanuhay tuhay nga mga distrito, particularly sa Haro, La Paz, Molo, Arevalo, kag Mandurriao. Sa Agosto 27, 2026, mayaraman sang God and Glow Iloilo City Employees Wellness and Pampering Day, kahiwato naman sa Iloilo City Hall Penthouse Auditorium. Lagip man sa mga nagapalayong aktibidad karon ang pangapetas sa merkado at Iloilo Central Public Market nga magpabilin nga bukas sa Agosto 28, 2026. Kag sa Agosto 28 tubtob Agosto 30 sa sining nga weekend mga biyanha, lauman ang pagpanumbalik sang Calle Real Charter Day Night Market sa Calle Real. So yun ang pinalamang sa mga nagapadayon kag pagahiwaton pa nga mga aktibidad sa aton sining pagsaulog sa Charter Day karon iyang tuig. Again sa mga job seekers mayara sang hiwaton nga Peso Job Fair Trabaho Agad Program alas 9 sa aga tubtob alas 4 sa hapon sa Robinson's Place, Iloilo, Maine.
Oras alas 9:49. Gustoon taman nga magparawig pa kabaghatag sang duga mga update kag mga detalye sa aton sining mga balita. Pero wala kita sang oras nga nabilin sa aton sining pagpakalagad. Bantayan ang iban pa nga mga balita nga sa aton sining mga lokal nga panguluhan kag sumungman mga regional government agencies sa aton nga mga public affairs program kag sumungman sa aton Facebook page. Sa ngalan na gilamang sa akon mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defante sa studio, kag Mr. Rochelle Jones Sotahero sa transmitter. Ako naman ang inyong ginalaga, JP Herbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.